Fire sign Leo, Aries, Sagittarius, welcome sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa yung lahat. Marriage. Fire sign Leo, Aries, Sagittarius. Wow. Okay, for sign Leo, Aries, Sagittarius. Kung makikita mo dito, pwedeng may hahanda para sa kanilang kasal. Kasal sa huwes, kasal sa pare, sa judge. And pwedeng itong relationship na to is between bata pa na babae or medyo may edad ng lalaki. Pwedeng ibang lahi yung lalaki, Pilipina yung babae. Or pwedeng yung nakikita natin dito is posibleng sa araw na ito, makatagpo ka, like nag-sign up ka sa isang dating website na ang hanap mo is ibang lahi, pwedeng sinasabi ng baraha sa'yo dito na makatanggap ka ng proposal ngayon, ng kasal, pero kailangan mong pumunta doon sa lugar niya, sa bansa ng taong ito. And posibleng sa araw na ito, ang gagawin mo is mag-aasikaso ka ng papeles, marriage contract, or pwedeng kung ano yung mga requirements para magpakasal, or pwedeng visa, plane ticket. So yun ang nakikita natin. Or pwedeng yung iba sa inyo dyan naghahanda ng para sa pagta-travel nila. Fire sign Leo, Aries, Sagittarius. Okay. So, nakikita mo yung dalawang queens dito. Dalawang babae to. So, mayroon dito na fire sign, Leo, Aries, Sagittarius. Posibleng may kaaway ka na water sign, Pisces, Scorpion, Cancer. Or pwedeng earth signs, Virgo, Capricorn, or Taurus. Or pwedeng mayroon kang kasagutan sa araw na ito. Or pwedeng may dati kang kaaway na water sign. And ang pinag-aawayan nyo is pera. Sa araw na ito, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan natin na mag-focus doon sa mas importante sa buhay natin. Okay? Stay away from drama, from tension. Stay away from negativity. Kasi itong 5 of swords na to, 5 of wands na to is negativity siya guys. Okay? So, wag na wag mong i-entertain ang message na to eh. Kasi sobrang napakahirap na ito eh. Yung parang ang tingin mo sa mga tao sa paligid mo kaaway. Parang nahihirapan kang magtiwala. Hirap kang ibigay yung tiwala mo sa mga tao sa paligid mo. So, kung makikita mo to, sinasabi ng baraha sa'yo dito na be careful. Kasi, yung current situation natin, kung ano yung nangyayari sa buhay natin, konektado yan sa future natin. So, ibig sabihin niya, baka yung mga taong kalaban natin sa ngayon, or yung mga taong feeling natin, kakompetensya natin sa ngayon, sila pala yung magiging savior natin sa kinabukasan, especially sa money. Okay? So, may choice ka daw sa araw na ito, na, yun, nandun ka sa crossroad eh. Parang, gagawin mo ba yung tama, or gagawin mo yung mali? Parang ganun. So, comment down below guys, if resonated ka. So, nakikita ko sure dito, ang dami-daming posibleng inaasikaso yung iba sa inyo dyan eh. Pwede yung iba gustong magsimula ng negosyo, may gustong mag-aral sa susunod na pasukan, may ibang gustong makipag-collaborate. So, mga ano to eh, research. Pwedeng nagre-research ka kung sino or kung saan ka pwedeng humingi ng tulong, lalo na sa training, sa seminar, or pag-aaral, or kanang collaboration. Okay. So, yun. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, guys, na yun. Resonated pa rin siya dito sa mga negative na to. Kailangan mong mag-focus sa positive para makaiwas ka dito sa The Tower. Kasi yung The Tower na to is parang life-changing siya na pangyayari na hindi natin naiwasan dahil sa pride, dahil sa insecurities, or sa kung ano pa man. Okay? Kailangan natin na maging matured sa ginagawa natin sa araw-araw. Okay, the World of Card.
So, yun. Nakikita ko sa'yo dito, fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, na may iwasan nyo dito na sawang-sawa na kayo sa mga nangyayari sa paligid nyo. Parang feeling nyo, hindi nyo deserve yung paghihirap na nararanasan nyo sa ngayon, especially kung tungkol ito sa pera, tungkol sa relationship, or sa kung ano pa man. So, ang wini-wish nyo ngayon is sana matapos na to. Sana makaalis na ako sa sitwasyon. And yun, sinasabi sa'yo dito ng the Sun card na may parating na positive ngayong taong itong 2024. So, punong-puno ng positive yung mga Earth sign, especially Leo ngayong 2024. May okasyon, pwedeng ikaw ay may anak na magtatapos ng pag-aaral, may ikakasal, may isisilang na baby, may masayang bata dito eh. So, pwedeng nag-expect ka siguro. So, if you're expecting a baby sa taong ito, ito yung magdadala sa'yo ng happy moments, ng positive, ng happiness, ng celebration. Or pera. Parang sinasabi ng Brase dito na may paparating na isang malaking kontrata, kasi ito siya, na pipirmahan ka. So, if ever man na naghihintay ka ng malaking kontrata, posibleng parating na siya. Kasi na 9 of Pentacles na siya. So, malapit na, naghihintay ka eh, malapit na siya. So, malapit mo nang makuha yung positive na result, outcome. And everything happens for a reason. Lahat ng minamanifest mo ay kaya mong mamanifest. So, yung mga kakailanganin mo is na andyan na. Parang, if kontrata man yan, yung mga kakailanganin mo sa trabaho, sa negosyo, or negosyo man yan, is na andyan na sa'yo. So, hindi mo na kailangan may stress. Okay? And relationship, ganun din. Sinasabi ng barahan na may next level ng relationship dito. Makakaramdam ng sobrang freedom. Yung parang dati, yung relationship mo ay sobrang toxic, or pwedeng yung dati yung relationship mo ay sobrang immature yung relationship mo. But now, sinasabi ng barahan na magle-level up yung relationship mo. Magkakaroon kayo ng sobrang understanding sa bawat isa. Magkakaroon kayo ng freedom sa bawat isa. Yung parang malaya kayong mag-express ng mga gusto nyo at ayaw nyo sa bawat isa. Okay, so mayroon ditong parating na tulong, emotional help, and mayroon din ditong financial. So, ang barahang ito na 2 pages is pwedeng anak mo siya. Kung may anak ka, yung anak mo ang posibleng magbibigay sa'yo ng emotional and financial na prosperity. Or parang dahil sa anak mo, dahil sa parating na baby, or parating na graduation, birthday celebration, kasal ng anak mo, or kung sino man itong medyo bata pa, ay siya yung magdadala sa'yo ng sobrang happiness, sobrang fulfillment. Okay? So, thank you guys, and see you again. Bye!